Nag-text daw ang dating presidential sister na si Chris Aquino kay Pangulong Duterte para may ipakiusap. Huwag naman daw nito ipakulong ang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay po ng Mama Sapano encounter. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa halip na magbuo ng isang independent commission para malaman ang totoong nangyari sa engkwentro ng ikinamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Sabi pa ng Pangulo, nag-text pa raw sa kanya ang kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Chris Aquino para may ipakiusap. Si Chris nag-text. So wag mo namang ipakulong si Noynoy. Sabi ko, no Chris, I am not out to find faults. I just want to know the truth. It could be nice to hear, it could not be pleasing. I am not going ahead with the creation of the commission because apparently the ombudsman has said that it's still pending before them. So I do not want to have a multiple incongruity, especially if one finding fights with the other. So hintayin ko na lang. Ito ang isa sa mga naikwento ng Pangulo sa harap ng mga negosyanteng pinakamalalaking nagbabayad ng buwis ng ilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax season. Pangako ng Pangulo sa mga negosyante magbayad lamang ng tama at on time at walang korupsyon na magaganap sa gobyerno. Kasi sabi ko, San, ano bang sabihin ko dito sa kanila? Bayar yan patayin ko kayo. So do not say that. Inulit ng Pangulo ang kanyang kampanya sa droga at korupsyon. Ginagawa raw niya ang ginawa niya nung mayor siya ng Davao. At kung noon binalaan niya ang mga nagsisiga-siga, ganun din daw ngayong Pangulo na siya. Ang gwapo sa Davao, ako lang. Para walang gulo. Kasi kung if you compete with me, mas gwapo ako sa mayor. Sino ba yung mayor na yan? Eh marinig ko yan, matouch mo ang pride ko. Kasi ang pagkaalam ko talaga, gwapo ako. Sabi ng nanay ko eh. Naikwento rin niya sa mga negosyante na minsan daw ay sumakit ang kanyang puso kaya kinailangan niya magpatingin sa doktor. Galing na ako, na late ako, pardon me, nag-AKG ako. It's not feeling well. Sabi ko, masakit man ang puso ko. Pagdating ni Dr. Del Rosario sa Cardinal Santos, dala-dala yung EKG niya. Sabi, wala man diferensya ang ano mo. Baka ano ka lang sa EKG. Pero nang kumpirmahin namin sa kanang kamay ng Pangulo na Special Assistant to the President Bongo kung totoo yun, sabi ni Go, nagbibiro lamang daw ang Pangulo. Hindi naman nagbibiro ang Pangulo nang tirahin niya ang kolumnista at dating senador na si Francisco Tatad na sabi ng Pangulo ay nagsulat sa kolum na pumunta raw ang Pangulo sa China para magpagamot sa sakit na cancer. Tingnan mo yung mga kolumnista. May isa pa diyang idyoto na pumunta daw ako ng, you know, this guy, Tatad, he read the proclamation 1081. Hindi na nahiya ang pal ng muka niya. Then slowly he redeemed himself by writing, saying that I went to China. Totoo, napunta ako ng hospital. Nagpatuli ako. Sabihin mo sa kanya. Nabanggit din ng Pangulo na seryoso siya sa plano niyang paglinisin ng Pasig River ang tinatayang 400 na mga pulis na kinailangang i-retrain ng PNP. Naikwento rin ng Pangulo ang tungkol sa kanyang personal na buhay tulad ng sa anak niyang si Sebastian o Baste. Nasasaktan na raw siya kapag sinasabi ng mga apo niya na mas mahal nila ang kanilang mama kesa sa papa. Kaya nanawagan na raw ang Pangulo kay Baste sa pamamagitan ng media dahil kahit daw siya ay hindi niya alam kung nasaan ito. Kahit ni Baste, yung si Loverboy, ayaw ko lang siraan, baka magalit. But, ako ang some are making good, some Inday, si Mayor, Pulong is by. Itong kay Baste, pati yung ibang apo ko, ako ang kaya nga sabi ko na nasasaktan ako nung marinig mo na, alam mo, papa mo, mama mo. Mama lang. Yung anak ko si Baste, yung tatay, Baste, ka nasaan ka? Hindi ko naman talaga alam kung nasaan eh. I took advantage of the national coverage. Joseph Morong, GMA News.